Ito mga tropa, no? Bale, Monday ngayon, sisimba po kami. Kasi every Monday po ang simba dito, hindi every Sunday. So sa likod po kami dumaan, ayun, no? Ayan. Yan po yung pinakalikod. Galing na. So malamig pa din dito mga tropa, no? Pero syempre, naligo pa din kami. Ayan. Nagtapo ng basura kasama ko. Hindi ko naabutan. Ayun, no? Madami pre. Madaming basura. Madaming basura. Mag-dumpster sana tayo eh. Ito yung basura dito. Yung napapanood ko sa dumpster. Maganda mag-dumpster sa mga sa mga supermarket na mga upuan, no? Yan, may mga. Ito yung may upuan, tsaka may bike na maliit. Kaso sira na, marami. Wala. Ano? Kala nyo. Naligo pa rin kami siyempre. Ang bilis makatuyo ng balat, ang lamig. So mga tropa, nilalakad lang namin yung simbahan dito, no? Malapit lang kasi. Wait lang, chat ko muna kasama namin pala. May tumutunog na yung kampana. Sakto. Ay mga tropa, no? May nag-comment po dun sa last vlog po natin kung bakit daw po na-delay po kami sa pag-alis papunta po dito sa Canada. Yun, marami po kasi nangyari mga tropa, kaya delay po talaga kami. So, sasagutin po namin yan mamaya pagkatapos po ng misa mga tropa, no? Simba muna po kami. Okay. Dito na ako sa likod. Mga katropa, bale, 2 Pilipino lang kami. Wala pa yung kasama namin. So, 2 lang po kaming Pilipino. Pag dumating yung 2, 4 po kami. Pero pag di dumating yung 2 lang kami. Tatlo na kami. Ayan pa isa. 3 na kami. 3 na kami. Picture. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you again. Thank you again, ma'am. Tara. Ay, baka may gusto ka pang daanan, pre. Ibigay ko yung kay Iron. Tara. Ito mga tropa, no, bale, ang simba dito, 30 minutes lang. From 9 AM to 9:30. Yun. Oh. Parang lang din naman, parang mas ng Pilipinas na din naman. Kasi meron din silang Our Father. Bible din naman sila.
Ano ba ito? Ayun, may kumakausap sa amin kanina kasi may kaibigan siya sa Tarlac. Ayun mga tropa, no, simula po nung dumating kami dito sa Quebec, Canada, nag-search na talaga kami ng church dito kung anong oras yung bukas at kung anong araw. Nag-search na kami, tapos nag-try na kami agad nung first Monday namin dito sa Canada. Ayun mga tropa, no, talagang bago pa ako umalis ng Pilipinas talagang nagana ako parang covenant ko na yun kasi nasabi ko pag nakaalis ako, talagang covenant ko nang hindi ako absent or lagi ako magsisimba talaga. Yun. Buti na lang yung kasamahan ko, yan. Nagsisimba din. At least diba may kasama ako. Pero kahit wala akong kasama, sisimba talaga ako. Ayun, kahit hindi ko maintindihan yung sinasabi nila kasi nga French, may pagka-similarities sa Pilipinas. So, nakasabay ako sa mga sinasabi nila French. Ako sinasabi ko Filipino o Tagalog. Yun. Meron din silang na the Lord's Prayer, meron din sila. Yun nga lang, talagang French ang usapan. So nakakatuwa, talagang may kumausap sa amin doon. May kaibigan daw siya Pilipino sa Tarlac. Yun, ang bait nila mag-asawa. So nag-serve din sila doon. Yung isa, nagbabasa siya, yung lalaki, si Mr. Eve, tsaka si Miss Yulis. Yun, babait nila. Sila yung unang nag-approach sa amin. Kaya di kami nahiya. Ito, pre. Ito, washing machine. Washing machine ka to. Automatic. Parang lumang style pero saksakan yung laki. Ito mga tropa, Christmas tree. Ang laki oh. Tingnan nyo. Yung Christmas tree sa bahay, ganyan na ganyan sa bahay namin. No? Kamukhang kamukha talaga oh. Diba? Tapos may dito bulaklak oh. Ayan oh. Maganda yung bulaklak na yan kapag lumaki. Ang laki niya oh. Kulang na lang yung Christmas balls tsaka Christmas light. Ayos, diba? Yun. So pupunta kami sa bahay ng mga kasama namin, yung dalawa, yung si Arnold. Ayan. Si JM hindi nakapagsimba. So iba din kasi yung religion niya. Pero nung una sumama sa amin. Pupunta kami dun sa kanila. Hihatid namin yung kasama namin. Ayan, ito yung apartment nila. Dun sila sa basement. Ayun, basement. Hindi ko pa kasi na-upload yung ibang vlog namin na pinakita ko tong apartment nila. Ayan Diyan sila. Kaya pag umulan ng yelo dito. Punong-punong yelo dyan sigurado. Tapos yung isa naman dito. Balak dito sa Diyan yung sa kasama namin. Wala na yung drawer to. Ito mga tropa, nakauwi na kami sa bahay. Ayan, nasa kwarto na ako. Ayun, about po pala dun sa bakit ako na-delay o bakit kami na-delay ng mga kasama ko sa pagpunta sa Canada. Yun po ang tanong sa atin, no? Ang dahilan po mga tropa, una, ang pagkakaalam talaga namin yung shortage po ng dorm. Yun. Totoo naman talaga na nagkakaroon po ng shortage po ng apartment o tirahan dito sa Canada. So, yun po ang isa sa mga dahilan. Pero ang pinakadahilan po talaga kung bakit kami na-delay at na-delay din po yung mga sumunod pa po sa amin, nakabatch po din po namin. Kasi po, may mga company nag-close. Tapos, yung mga na-affected po ng mga Pilipino, inilipat po sila sa hawak din po ng employer namin na company. Yun, na dapat po doon po kami ilalagay dahil nga po nagsara po ibang company. Yun, nilipat sila dun sa lugar sana namin. Kaya nagkaroon po kami ng delay. Hanggang ngayon po mga tropa talagang nahihirapan talaga. May mga naiwan pa sa Pilipinas na kabatch po namin na hindi pa nakakaalis talaga.
Sa trabaho po namin, sa Olimel dito sa Quebec, sa Lévis, merong galing junction. Nagsara po kasi yun. Tapos, nalipat po sa amin. Tapos, pauwi na din yun ngayong May. Tapos, sila po yung pinalitan po namin. Oh, yun. Ang tingin ko po, parang ang nangyari po sa amin, nag-aantay muna kami makauwi yung iba, yung mga nag-end of contract na, saka pa lang po kami pinapunta. Diba? Ganun po nangyari sa amin mga tropa, no? Yun po ang pinakadahilan talaga. May nagsarang company. Yun. Kaya na-late po kami lahat. O halos kaming lahat ng batch po namin talagang late po talaga. Yun po ang pinakadahilan mga tropa, no? Hindi ko lang masabi noon kasi hindi pa confirm. Pero ngayon nung nakarating na po kami dito sa Canada, tapos nakita ko po yung mga galing sa ibang company na nagsara at nalipat po dito sa pinagtatrabahuan ko po ngayon. Yun. Sa ngayon, yung iba naka-vacation leave na, yung pinalitan ko po dun sa area po namin o department namin, naka-vacation leave na siya. Yun, simula po kahapon, nung Biyernes, hindi na siya pumasok. Hanggang sa pag-uwi na po niya. Yun. Sila po yung pinalitan po namin dito sa company po na to. Siyempre, hindi ko naman tatapusin po ang vlog na to na hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, work, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!